Sa isang tahimik na barangay sa bayan ng San Isidro, may isang matandang babae na kilalang-kilala ng lahat, si Aling Feli. Hindi dahil sa siya'y may tindahan, o dahil siya'y dating barangay kagawad, kundi dahil sa kanyang hindi matatawarang husay sa tsismis. Abay hindi pa man bumababa ng tricycle si Mang Tony mula sa palengke, alam na agad ni Aling Feli kung ilang kilong baboy ang binili, kung magkano ang kilo, at kung sino ang kasama niya. Minsan pa nga'y nababanggit pa niya kung ano ang kulay ng shorts ng kasama ni Mang Tony, kahit nakatago pa ito sa ilalim ng payong. May radar yata yan sa tenga, bulong ng mga kapitbahay. Araw-araw, maaga siyang nag-aalmusal sa kanilang lumang bahay na kulay dilaw, sabay upo sa bangkito sa harap ng tindahan, may hawak na tasa ng kape at nakabukas na radyo, nakaabang sa mga dumarating at dumadaang tao. At doon nagsisimula ang kanyang shift. Oy, si Marites may bagong ribbon. Baka may date, hihihi. Si Mang Erning, may kasamang dalagang hindi taga rito kagabi. Baka pamangkin daw, pero parang hindi naman. Ang problema, minsan ay sumosobra si Aling Feli sa haka-haka. Hindi niya namamalayang nasasaktan na ang damdamin ng iba. Isang araw, may bagong lipat sa barangay, si Maya, isang dalagang tahimik at magiliw. Kaunting bati lang, tapos ay tahimik na papasok sa bahay. Hindi niya kilala si Aling Feli, pero si Aling Feli ay agad may teorya. Siguro hiwalay yan. Mukhang may tinatakasan. At tingnan mo, ang daming padala, baka may sugar daddy sa abroad. Bulong niya sa tindera ng lugaw. Kumalat ang tsismis. Hanggang sa isang araw, nagkaroon ng barangay meeting tungkol sa kalinisan at kaayusan. Naimbitahan ang lahat, at nang ipakilala ang bagong opisyal mula sa munisipyo, nagulat ang lahat, lalo na si Aling Feli. Ang bagong Community Affairs Officer. Walang iba kundi si Maya, at siya pala ay abogada, galing sa Maynila. Ipinadala siya sa barangay upang tumulong sa mga legal na usapin ng komunidad, lalo na ang tungkol sa fake news, cyberbullying, at paninirang puri. Tahimik si Aling Feli sa likod ng hall. Pulang-pula ang kanyang pisngi. Pagkatapos ng meeting, nilapitan siya ni Maya at ngumiti. Aling Feli, sana po maging kaagapay ko kayo sa pagtaguyod ng pagkakaisa sa barangay. Malaki po ang respeto ko sa mga matatanda dito. Hindi makatingin si Aling Feli. Parang binagsakan siya ng langit at lupa. Simula noon, nagbago si Aling Feli. Hindi na siya basta-basta nagkukwento ng hindi tiyak. Sa halip, naging tagapagbalita ng totoo, kinukuha ang impormasyon mula sa barangay office, at tinutulungan ang mga kabarangay na mas maunawaan ang mga isyu. Nagbiro pa nga si Mang Tony, si Aling Feli, certified chismose pa rin, pero ngayon, verified. Aral ng kwento, mas mahigit ang salita ay parang buto, kapag itinanim, tutubo. Pero tanungin mo muna, anong klaseng punla ba ang isinusubo mo sa lupa? Mabunga ba ito, o damo lang na sumisira?